we can lead people to Christ. So ngayon, pag-usapan po natin what the Bible say about the soul. So ang sabi po, the soul is a whole person with consciousness, desires, and emotion. So yun po ang sabi, ang description o ang definition po ng Biblia about soul. Ang sabi po is a whole person with consciousness, desires, and emotion. So kapag magbabanggit po ako ng soul dito mga kapatid, it means is your whole person. Your consciousness, your desires, and your emotion. Baka malilito kayo, bakit nagbabanggit si pastor ng heart? So it's related. No, your whole person with consciousness, desire, and emotion. Because according to the Bible, in Jeremiah chapter 13, verse 17, the soul can weep. No, umiiyak pala ang kaluluwa. No, and also, the soul can be taken captive according to Jeremiah chapter 52, verse 28. Amen? And also, the soul can be baptized in Acts chapter 2, verse 41. And also, the soul can be worship God. No? Sabi nga ni Haring David, praise the Lord, O my soul, and all that is within me, praise His holy name. And also, this is the verse, soul can die. Ito yung pinaka dapat isipin natin mga Kristiyano, that because the soul can die. No? Ang sabi Ezekiel 18:4, the soul whose sin will die. Amen? Yan na nakakatakot. Kasi namamatay pala ang ating kaluluwa. So the Bible define a soul as a whole person who needs, no, yung may needs, wishes for or crave things. So in other words, kapag sinabi po nating kaluluwa, if we say soul are what make us human. Amen? Kaya mapapansin nyo, tao ba yan? Walang kaluluwa yan. Walang soul, kaya hindi tao. Kaya tayo naging tao because we have soul. Amen? No, walang konsyensya yan. Kaya demonyo yan. Diba? Narinig nyo yan sa mga kapagwan. No? Kasi ang soul, it means you are human being. You're not animals. Kasi ang mga hayop, wala pong kaluluwa. Alright? So, kaya po today, kumustahin po natin ang ating puso, isip, ating kaluluwa, or our inner self. So kapag sinabi ko pong soul dito, this include the heart, mind, soul, and inner self. Okay? Because today, God remind us through His Word na dapat natin alagaan ang ating kaluluwa, ang ating puso, ang ating isip. Amen? Amen. Kailangan nating alagaan. Anong sabi po ng Panginoon? God say in Proverbs chapter 4 verse 23, above all else, sabi niya, above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. Pakisabi po, above else, guard your heart, for everything you do flows from it. Amen. No, the author of this book is no other than King Solomon. Amen? And he's talking about the life of the soul. Alam ko po, marami po tayong mga plano. You have a lot of plans in your life this year, 2023, 24. Baka yung iba, no, yung iba, di ba, gusto nyo mag-residence, yung iba gusto mo mag-citizen, no, yung iba gusto mong mag-aral para ma-meet mo yung qualification para yung trabaho na gusto mo ay makuha mo. But God's remind us today, brothers and sisters, busy man tayo sa lahat ng bagay, huwag mong kaligtaan. Huwag mong kalimutan na i-guard ang iyong puso. Amen? Na busy po tayo kasi sa New Zealand, time is gold. $1 pala, $. Baliktad. Hindi pala. Time
is dollars. Amen? Amen? Tama ba? But God remind us today that above all else, kahit dollars pa yan, kahit residency pa yan, kahit ano-ano ma yan, huwag mong kaligtaang i-guard ang iyong puso. Amen? So ngayon, what does it mean to cultivate your heart? What does this look like? Why is this so important? So maybe some of you will say, no, God will keep my heart. Amen? No, God will guard my heart. God will protect my heart. No, maybe some of you will say that, but if that is your thinking, then I will tell you, you are like a farmer. No, like a farmer in the, somewhere that they pray that, I will let God grow my crops, and I will not do nothing. I'm just sitting around and waiting that God will grow my crops. Do you think that will happen? Amen? You need to do something, right? Magbigay ka ng fertilizer or i-cultivate mo or anything that so that you have a lot of harvest, right? So ganun din po sa ating puso, mga kapatid. Yes, God is there. God is there to protect you, but you yourself, God's remind us that we must guard our heart above else. Amen? That's why in this Proverbs chapter 4, God gave us a command, an active duty. No, God is say something to His people. No, as a Christian, yes, God give us a new heart. Sabi nga sa Bible, di ba? When you become a Christian, God gives you a new heart. That heart that loves God and the heart that trusts God. And also, the Bible says, if anyone in Christ, you are a new creation. The old has gone, the new has come. But yes, that's true. God give you a new heart. But God also say to us in Proverbs chapter 4, verse 23, that we keep our heart too. Amen? Binigyan tayo ng bagong puso. Binigyan tayo ng bagong kaluluwa ng ating Panginoon when we receive Jesus Christ. But, ang sabi rin ng Panginoon, we must keep our heart too. We must cultivate our heart too. So, ang question ko po sa inyo, kumusta po ang inyong mga puso? Amen? Pwede ba nating tapikin ang ating kapatid sa kabila? Kumusta ang iyong puso, kapatid? Amen? Kumusta ang iyong soul, kapatid? Amen? So, huling tanongin niyo po, iniingatan mo ba? Amen, praise the Lord. So, may nabasa po akong libro, no, ni John Flavel, ang title po niya is Keeping the Heart. No, ang sabi po niya sa quotes niya yan, ang sabi niya, the greatest difficulty in conversion. No, ang conversion means is nung tinanggap mo ang ating Panginoon, is to win the heart to God. Ang sabi rin niya, the greatest difficulty after conversion is to keep the heart with God. Agree ba kayo sa sinabi niya? Na ang sabi niya, nung tayo po ay na-born again, it's hard to win the heart to God. Yeah? No, sabi nga sa kuwan gusto kong bumait pero di ko magawa. Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Amen? Kaya agree po ako sa sinabi niya. Sabi niya, the greatest difficulty in conversion is to win the heart to God. And then, the greatest difficulty after conversion is to keep the heart with God. No? Ang sabi nga ng Panginoon kay Samuel in one occasion, ang sabi niya sa 1 Samuel chapter 16, verse 7, He says, man looks on the outward appearance, no, outward appearance, but God looks on the heart. Kuha niyo? Ang tao, kahit ginagawa mo mabuti para sa kanyang kabutihan, para sa kanya, para maging okay siya, minsan, nakikitaan tayo ng mali. Yan, ganda. Thank you, sis, for that. Amen? Do you relate that? No? For example, sa ating mga anak, no, nung anak yung si Marley,
Galit na galit siya sa akin kanina. Sabi, kasi nung pumunta siya sa akin, sabi ko, napaka-stink ng mabaho. Sabi ko, ligo, shower ka, Marley. Umiyak siya, ayaw niya mag-shower. Galit siya, galit. Sabi ni Mrs. Si Marley kasi may attitude na kapag iyak, pag hindi pa kayo bate, talagang iyak yan whole day. Na? So ngayon, pinuntahan ko sa kwarto, sabi ko, Marley, what's wrong for being your dad telling you you're stink and you need to go to shower because pupunta tayo sa church, maamoy ka ni Pastor Man, sasabihin siya, bang nanay nito? Amoy araw, di ba? And then, naintindihan niya. Sabi ko, I don't want as a parents na maamoy, yung daddy mo napakapugi, mabango. Na yung mga kapatid mo, nakabihis. Tapos ikaw, ang aking bunso ay mabaho. Tapos bigla siya, sabi niya, kuha siya ng towel. Tinitingnan ko doon sa ako, ayong yung bata na, gano'n. No? So, tingin niya, parang hindi tama yung sinabi ko sa kanya. But later on, na-realize niya, yes. Tapos nung sinabi ko na, Marley, I love you. I love you, Dad. So, okay na kami. Amen? Sometimes makakaranas tayo ng ganyan, right? Amen? So, are you with me ba? Meron ba tayong kung talaga minsan ganon? No, we try our best na talagang para sa ating family, sa ating mga kaibigan, sa ating mga, or maybe in our church, we try our best na para mapabuti ang ating gawain. But sometimes, there's a times na parang tingin ng iba because of the appearance. But God looks in our heart. Amen? Because the primary focus of the eyes of God speaks first on your heart. No? Even though you are so anointed in preaching, even though you are so anointed in instrument, even though you are attended kahit anong ministry inatinan mo na, kapag hindi tama ang iyong puso, walang kwenta yan sa Panginoon. Amen? Kahit napakaganda ng iyong boses, mga kapatid, kahit ikaw yung pinakamayaman na tumutulong sa mga simbahan, baliwalayan sa Diyos kapag hindi tama ang iyong puso. Kasi ang tinitignan po ng Panginoon ang puso. Amen? Amen po ba? Because the primary focus of the eyes of God speaks first on your heart. Kahit nag-speaking of tongues ka pa, kahit you have the nag-prophesy ka pa, even though you can see vision, or your faith can move mountains, you have prophetic powers, but if your heart is not right, you are nothing like a noisy gong or clanging cymbal. According to Paul in 1 Corinthians chapter 13, verse 1 to 2. So it means, as a Christians, our eye should be fixed in the heart too. Amen? Dapat ganun tayo. Dapat tayo, kasi ang Diyos tumitingin sa puso, not in appearance. Dapat tayo mga Kristiyano, dapat tayo tumitingin rin sa puso. Amen? Amen po ba? That's why John Flavel is right. It's very difficult to us as a Christians. Kasi madaling sabihin, yes, we look at the heart. But ang katotohanan, sometimes we judge by the appearance. We judge by action. Sometimes nga, sinasabi lang sa atin na hindi maganda. Si kaibigan mo, nagsasabi ng hindi maganda sa isa mong kaibigan. Tapos, parang nagja-judge ka na, oo nga no. Amen? Napakahirap po sa atin. Napakahirap po sa atin, mga kapatid. Kaya po, I agree with John Flavel. Amen? But later on, meron namang remedy. No, despite of sometimes talagang napakahirap, pero sabi nga ng Panginoon, apart from me, you can do nothing, but with me, you can do anything. Amen? Kaya nga dapat kasama ang ating Lord. Dapat i-cultivate natin ang puso para mas lalo nating maunawaan ang ating Panginoon. Ang sabi rin ni Flavel, ang sabi niya, the keeping and the right managing of the heart in every condition is one great business of a Christian life. Now, I repeat po. Sabi ni John Flavel, sabi niya,
The keeping and the right managing of the heart or in our soul in every condition. In every condition, kahit malungkot ka, kahit parang may something sa puso mo, in every condition is one great business of your Christian life. Because the Bible says in 1 Corinthians chapter 10 verse 8, in every battle where love is involved with hate, love wins. Amen. Ulitin ko po ang sabi ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 13 verse 8. Ang sabi niya, in every battle where love is involved with hate, love wins. Love bears all things. Love believes all things. Love hopes all things. Love endure all things. Love never fails. Amen? Kapag ang puso po natin ay may pag-ibig, mananalo lagi ang pag-ibig. Amen? That is why we must cultivate or prepare our heart because God's eyes is focused in the heart. Amen? Amen po ba? Kasi pag hindi tama ang ating puso, mga kapatid, sabihin ko po sa inyo, hindi po natutuwa si Lord sa atin. Alam niyo naman, kapag hindi natutuwa si Lord, it blocks the blessings. It blocks the prayer. Amen? Amen po ba? No, ang sabi rin ni John Bonia, no? So, ang title po ng kanyang book is Holy War. Ang sabi niya, he says, there are enemies outside the city who need to be resisted. And there are traitors inside the city who need to be tracked down and exposed. Ang sabi rin niya, the heart of a Christian is like a city that needs to be guarded. Your heart needs constant depending against the enemies on the outside and the traitors hidden inside your heart. So may traitor pala sa ating puso. No? That's why God commanded us, above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. Sabi nga sa Tagalog, ang puso mo'y ingatang mabuti at alagaan, pagkat iyan ang siyang bukal ng buhay mong taglay. Ang sabi rin sa ibang version ng Tagalog, higit sa lahat, ingatan mo ang iyong isipan, sapagkat kung ano ang iyong iniisip, yun din ang magiging buhay mo. Amen? So ngayon, why we should cultivate our heart? No, bakit natin kailangang i-guard? Because if you cultivate your heart, it will flow the springs of life. Napapansin nyo, kapag ikaw ang puso mo galit, ang lumalabas galit. Amen? Ha? Di ba? Pero yung puso mo na may lamang pag-ibig, ang lalabas pag-ibig. Lalabas ang joy, peace, strength, courage, and contentment. Kaya dapat natin alagaan ang ating puso. Kasi yung iba nga, mas mabuti pang saktan mo kaysa sasabihan mo ng hindi maganda. Kasi mas masakit na sasabihan ka ng hindi maganda. Kaya yung iba, saktan mo lang ako. Mas mabuti pang saktan mo ako kaysa sa sinasabi mo na ang sinasabi mo ay tagos sa aking kaluluwa. Amen? Because if you do not guard your heart, the springs of life, the joy, the love, the peace, strength, courage, and contentment will be blocked up for you. That's why it's very huge, important to us as a Christian to guard our heart. So ngayon, ang tanong, how to cultivate our soul? So paano natin, Pastor? Paano natin mag-guard? Paano natin ma-prepare ang ating puso, Pastor? So that whatever we're facing, we can overcome. Now, number one, watchful. Pag sabi po, watchful. So, ibig sabihin, keep watching. Tignan mo ang iyong puso. Tignan mo ang iyong isip. No? Pero paano yan, Pastor? Hindi mo matitignan, no? Be watchful. No, a wise Christian study the Bible. And also, the wise Christian study their own heart. Kasi I cannot see dito sa mga nakaupo ngayon, sa mga kasama ko sa church, I cannot see what inside your heart. Hindi ko alam ano yung iniisip nyo ngayon.
Amen? That's why it's very important, be watchful, because you are the expert of your own heart. Amen? None of us today in a better position to do this than you. Ikaw lang po ang may alam kung ano yung laman ng iyong puso, ano yung laman ng iyong isip. No? Ikaw ang mismo nakakilala sa iyong sarili. Kaya Jesus said, watch and pray so that you do not enter into temptation. Amen? Bakit sinabi ng Panginoon? Watch and pray so that you do not enter into temptation. And Paul said, ang sabi niya, watch your life and your doctrine. Watch yourselves and the flock over which God has made you overseer. Amen? So, bigyan ko po kayo ng isang illustration paano to watch your heart. Are you familiar with anong tawag dyan, yung concept ng dashboard ng sasakyan? So before po tayo magbabiyay, ano yung unang tinitignan natin sa dashboard? Gas. Ano pang tinitignan natin? Di ba, marami tayo, may mga red lights and green lights. Kapag red lights, delikado. Tinitignan natin signal light kung gumagana. So marami tayong tinitignan. No, tinitignan natin kung like nagda-drive na tayo, yung speed. Kasi mahuli tayo, mahal ng penalty. Right? Tinitignan natin yung ilan na yung fuel natin, baka hindi tayo habot doon sa destinasyon. Kapag ubos, parang pula na, yun, dapat magpagas ka. So, ang tanong ko po sa inyo mga kapatid, what would be a dashboard for your soul's light? Meron ba mga red lights? O meron mga green lights? So, we'll give you some example na baka yung dashboard ng iyong puso ay merong red lights. Ano ba yung mga red lights mga kapatid? Maybe fear. May takot ka, baka may takot ka kasi baka hindi in-answer ni Lord ang iyong prayer. O natakot ka because ang gusto mong mangyari ay hindi nangyari. Or natatakot ka because meron ka ng health problems. Or maybe your red light is you are prideful. No, mayabang ka kasi nasayo na ang lahat. Anong kanta yun? Nasayo na ang lahat. No? Or maybe you are greed, no? Dahil sa yaman mo na. Greed ka na, no? Greedy ka na. Or you have self-pity. Or meron kang resentment, no? Sama ng loob. Or maybe in your heart you have you are cowardice, anger, your hard thoughts about God, coldness in worship, in a sense of formality in worship, or in a sense of going through the motion. Listen mga kapatid, kung meron tayong red light sa ating puso, remember, God say to us, God say to you that keep your heart, not your neighbor's heart. Amen? Kasi minsan, hindi natin nakikita ang sarili nating muta. Amen? Ang tinitignan natin ang mali ng ating kapwa. But God commanded us, watch your heart, not your neighbor's heart. Amen? Baka mas worse pa tayo sa ating neighbor. Amen? Because no one can know the desires of your heart better than you. Amen? So be honest to yourself. Kung merong red lights, isuko mo sa Panginoon. Amen? Kung meron kang red lights, then you must guard that red lights. Because the momentum of sin always begin in the heart. No, parang mapapansin nyo kapag gumugulong po, punta kayo sa bundok tapos igulong nyo yung bato. Parang ganun po ang ating puso, mga kapatid, no? The more that we keep it, the more na hinayaan natin, the more bibigat ang bato, di ba? Kapag ang bato gumugulo, like yung may gulong ka, igugulong mo siya, kung pigilan mo siya nung bago pa, madali. Pero the more na hinayaan mo siyang gumugulong, the more na bibilis ang gulong niya, and then bibigat ng bibigat, and then hindi mo na mapipigilan. Amen? That's why we must watch your heart. Kung meron kang red light sa iyong puso na meron pa nung nakaraan pang 2023, dala-dala mo pa ngayon, then you must watch that one. Pigilan mo na kasi
The more na hindi mo pinipigilan, the more na grabe yung red lights mo. Amen? So keep your heart with all vigilance, keep watching. Amen? Number 2, how to cultivate your soul is investigate. Pagkasabi po, investigate. No, Galatians 5:7 says, you were running a good race, who cut in unto you to keep you from obeying the truth. No, sabi sa Tagalog, maganda na sana ang iyong pagtakbo, sino ang humarang sa inyong pagsunod sa katotohanan. No, I believe po, most of us here, no, we have a good progress in our Christian life. Amen? No, may pagkataon talagang napakainit natin sa Panginoon. No, grabe na yung progress natin. But the question here, maybe some of you today, parang yung progress nyo may nag-stop. No, sana magpapastor ka na, pero parang may pumipigil. Amen? No, before, napaka-jolly mo kapag ikaw ay umati ng church, you are on fire. Pero ngayon, parang hindi ka na on fire. No, dati lagi kang excited sa mga gawain. Pero ngayon, parang hindi ka na excited. No, your love for the Savior burn brightly. No, dati you have a great passion to share the gospel. No, you have passion to go mission. No, you made significant sacrifices. No, you face difficulties with courage. What happened to you? Tanungin natin ang ating sarili. No, hindi ko po alam yung mga anong nasa puso nyo. Hindi ko po alam yung anong mga pinagdadaanan nyo. Tanungin nyo po ang iyong sarili, mga kapatid. Investigate yourself. Ano yung pumipigil sa inyo sa yung lalago kayo sa Panginoon? Amen? Ano yung pumipigil po sa inyo? Search your heart. Pero kung yung iba sa atin magsasabi, hindi ko po alam, pastor. And then, if that is hindi mo alam, then ask God to show your own heart. No, like David, no, si David po ay nandun sa wilderness. Ang sabi niya sa Psalms 139 verse 23 to 24, ang sabi niya, search me, O God, and know my heart. Try me and know my thoughts and see if there's be any grievous way in me. Amen? Tanungin mo si Lord. Lord, may nakita ka bang hindi maganda sa aking puso, Lord? Lord, bakit ang aking prayer, Lord, hindi pa sinagot? Meron ba akong something sa aking puso, Lord, na hindi ka napiplease? Amen? Or talk to your Christian friend na pinagkatiwalaan mo. Amen? Kausapin or your pastors. Talk to your pastors. Amen? So investigate, mga kapatid. Number 3, how to cultivate your heart. Confess. No, the Bible says in 1 John 1:9, if we confess our sin, He is faithful and just and will forgive us our sin and purify us from all righteousness. Confession must always be first to God. Amen? Confession must be first to God. Amen? Thank you. Thank you, Lord. Kasi may 1 John 1:9. Even though marami tayong mga shortcomings sa buhay, sinulat po ang 1 John 1:9. Ang sabi doon, if we confess our sin, He is faithful and just to forgive our sin. At hindi lang ipuforgive ni Lord ang ating kasalanan, but He will purify us from all unrighteousness. Amen? That's why God is so good. Sinulat niya ang 1 John 1:9 because alam ng Panginoon na ang kanyang mga lingkod, ang kanyang mga anak ay nagkakasala. Amen? Merong mga shortcoming. That's why confess. Now, number 4, how to cultivate your soul, commit to God. Pagsabi po, commit to God. No, Joshua chapter 24, verse 14, it says, now therefore, fear the Lord and serve Him in sincerity and truth. Amen? Ang sabi rin ng the book of Jeremiah 7:23, but this is what I commanded them, saying, obey my voice, and I will be your God, and you shall be my people, and walk in all the ways that I have commanded you, that it may be well with you. Sabi doon. Listen to this, mga kapatid. To cultivate your heart, commit to the Lord because He promised. Anong promise niya? Ikakabubuti natin.
No, commit to the Lord. Pag nag-commit tayo sa Lord, sabi niya, ikakabuti mo. Commit to me and you will be well. Amen? And also, ang promise niya, and I will be your God. No, if you commit to the Lord, He will be your Yahweh, your Lord. No? He will be your I am, the Alpha and the Omega. No, if you commit to the Lord, He will be your Rapha. Ano ba yung Rapha? He will be your restorer, your healer. No, if you commit to Him, He will be your Elohim, your mighty creator. If you commit to Him, He will be your Shaddai, your almighty Father. If you commit to Him, He will be your Jireh, your provider. No, He sees your future. And also, if you commit to Him, He will be your Adonai. Amen? In other words, if you commit to Him, kapag nag-commit po tayo sa Panginoon, God will manifest in us. Yung mga pangalan ng Panginoon, Jireh, Rapha, Elohim, it will manifest to us. Amen? Amen po ba? Because the Bible says in Romans chapter 8, verse 31, if God is with us, who can be against us? Wow, what a good promise. Amen? Kaya isipin nyo na, sino yung nakaharang sa inyo? Sino yung mga struggle nyo? Isipin nyo na, ang sabi ng Panginoon, if God is with us, who can be against us? Kung ang Diyos ay kakampi natin, walang sino man ang makakatalo sa atin. Amen? Number 5, this is the last, how to cultivate your heart. Trust God. Amen? Trust God. Tandaan po natin mga kapatid. Kapag tinitignan po natin ang mga puso natin, tandaan po natin. Remember this, that His blood, He opened a fountain for cleansing. Amen? Amen po ba? And we need it in every day in our lives, yung cleansing ng Panginoon. Kapag tayo po'y sumablay, lapit tayo muli sa Diyos. Amen? Lapit tayo ulit sa Panginoon. Amen? At ito po yung yung huli, no? Invite ko po ang ating may kwento po ako, no? May isang hari, mga kapatid, no? Itong haring ito, pwede ba tayo tumayo lahat kasi kakanta tayo tapos magpi-pray, no? So may isang hari po. No, may isang hari na napakayaman. Meron siyang 4 na asawa. No, yung hari po, meron po siyang 4 na asawa. At yung pang-4 na asawa, ito yung pinakatangi, no? The best wife na meron ang hari. No, itong hari na ito, binibilhan niya lahat. Mga alahas, relo, no, yung mga earrings, no, mga damit, magagarang damit, mga Chanel ba yan, yung bag? No, mga Chanel na pabango at yung Louis Vuitton na bag. Talagang ina-adore niya itong pang-4 na asawa. Meron rin siyang pangatlong asawa. At itong pangatlong asawa niya, talagang binigyan niya ng lagi ng oras. Minsan, mag-stay siya sa kanyang pangatlong asawa ng maybe 40 hours a day, 40 hours a week. Talagang mahal na rin niya. And also, meron siya pangalawang asawa. Itong pangalawang asawa niya, ito yung advisor niya. Ito yung laging nagtatanggol sa hari kapag yung hari ay dumadaan ng mga pagsubok. Itong pangatlong asawa, pangalawang asawa, ito yung laging nag-encourage. Kaya mahal na mahal ng hari. At alam niyo po ba, meron po siyang isang asawa. Yung pinakaunang asawa niya, hindi niya pinapansin. No, hindi na niya pinapansin ang unang asawa. Alam niyo po ba, dumating sa time na ang hari po ay nagkasakit. At may lamat na ang kanyang buhay, may taning na. Kinausap niya lahat ng kanyang asawa. Sinabihan niya yung pang-4, sabi niya, asawa ko, malapit na akong mamatay, ay binigay ko sa iyo lahat, damit, magaganda, magagarang mga singsi, mga alahas. Pwede mo ba akong samahan sa hukay? Alam niyo, ang sabi ng ang pang-4 na asawa, wala siyang sinagot, kundi umalis siya bigla. Nalungkot po ang hari. Sabi ng hari,
yung pinakamamahal ko ay iniwan ako. Tapos kinausap niya yung pangatlo niyang asawa. Ang sabi niya, my love, ikaw yung binibigay ko sa iyo lahat ng oras. Sinasamahan kita sa lahat ng nag-holiday tayo, kahit saan man tayo. Alam niyo, ang sabi ng pangatlong asawa, sabi niya, life is so good. Kapag ika'y namatay, I will remarry again. No, nalungkot ang hari. Sabi niya. And then, pumunta siya sa pangalawang asawa at sinabi niya, my love, ikaw yung laging nagtatanggol sa akin. Ikaw yung laging nandyan kapag ako'y dumadaan ng mga pagsubok. Ikaw yung nag-i-encourage sa akin. Alam niyo anong sabi ng pangalawang asawa? Honey, hanggang sa lamay lang ako. Hanggang sa lamay lang kita masasamahan. Hindi kita masasamahan sa hukay. Alam mo, nalungkot po ang hari. Kasi lahat ng pinakatangi niya, pinakamamahal niya tatlong asawa, ay hindi kayang samahan siya. Alam niyo, nung sa kalungkutan ng hari, may narinig siyang boses. Ang sabi ng boses na yon, ang sabi niya, langga, I will be with you wherever you go. Kahit saan ka, sasamahan kita. Alam mo, lumingon ang hari. Alam niyo, ang nakita ng hari, yung unang asawa niya. Yung unang asawa, nung nakita po ng hari, payat na payat. No, malnourished ang kanyang unang asawa dahil naniglik niya lagi. Hindi niya pinapansin. Ang sabi niya, if I can rewind time, then I will spend time with you. Alam niyo po ba, tayo po, meron rin tayong 4 na asawa, mga kapatid. Hindi po literal na 4 kasi bawal yan. Alam niyo ano yung unang asawa natin? Yung katawan natin. Amen? Yung katawan natin, yung unang asawa, lagi nating priority. Binibilang natin ang pabango, sabon, o shampoo, kahit ano. Pero tandaan po natin, kapag tayo po'y namatay, hindi tayo sasamahan ng ating katawan. Mawawalang bigla ang ating katawan, maging alabok. Alam niyo, yung pangatlong asawa po natin, ito yung mga trabaho po natin. No, yung pangatlong asawa natin, ito yung mga trabaho na lagi nating nag-overtime tayo. No, we spend time a lot. Pero tandaan po natin, kapag tayo po'y namatay, yung mga bahay mo na nabili mo dahil sa sahod mo, hahatiin yan at i-divide, ibibigay yan sa mga kamag-anak. Hindi rin tayo sasamahan sa ating kamatayan. Alam niyo ano yung pangalawang asawa? Ito yung ating family and friends. Yes, mahal tayo. They encourage us lagi. Nandyan sila lagi kapag tayo ay dumadaan ng mga pagsubok. Batandaan po natin, ang ating family and friends ay hanggang hukay lang. Hindi tayo sasamahan sa huli. Alam niyo ano yung pinakaunang asawa natin? Ito yung ating kaluluwa. Ang kaluluwa natin, ito yung laging nakaligtaan natin. Hindi natin napakain. Lagi nating ini-ignore. Pero tandaan po natin mga kapatid, ang ating kaluluwa, kahit ini-ignore mo siya, hanggang sa huli, sasamahan tayo hanggang sa hukay. Amen? Kaya po mga kapatid, I encourage you today that keep your soul, cultivate. Huwag nyo kayaan na maging malnourished ang iyong kaluluwa. Bigyan mo ng time. Alam nyo ano yung pagkain ng kaluluwa? Ay salita ng Panginoon. Amen? Kaya po ngayong gabi, pakainin natin ang ating kaluluwa ng mga salita ng Panginoon at praising God. Come on, let's sing a song. Hallelujah, hallelujah. Come on, namnamin natin. Come on, church. Yes. Hallelujah. Elohim.
tangible in this place. Lord, you're doing something great. Oh yes, Lord, you're doing something great, oh God. Awaken supernatural faith. Yes, oh God, your glory. Your glory is tangible in this place. Lord, you're doing something great. Awaken supernatural faith. Oh yes. Yahweh. Come on, declare. Woo. Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai will manifest Himself. Yahweh. Oh yes, oh God. Yahweh. Come on, church, declare that He's your Yahweh. Declare that He's your Rapha. Elohim, Oh yes, oh God. Shaddai, Jireh, Adonai will manifest Himself. Oh yes, oh Lord. Glory Come on, church, namnamin po natin. is tangible God is here. in Whoa, yes. this place. Yes, you're tangible in this place, Lord. Lord, you're doing something great. Awaken supernatural faith. The glory is tangible in this place. Lord, you're doing something great. Awaken supernatural faith.
will manifest Himself, will manifest Himself. Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai will manifest Himself. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai will manifest Himself. Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai will manifest Himself. Amen. Thank you so much, worship them, and also the message by Pastor Rick. Maraming mga struggle dumadaan sa atin sa year 2023 and look forward sa 2024. At yun, maganda message sa cultivating. Lagi tinutumbok dito yung puso natin. Natatamaan, pero nagsusumay ka pa rin may ayos ang lahat. Ano mga pagsubok natin naranasan. Isa rin yung sa mga kalagayan natin na minsan nahihirapan, sabi nga nandyan ng Diyos, tatawag na tayo. Sa part 2 ng ating service, giving, kasama rin natin puso sa pagbibigay. Kung ano ang sinasabi nating puso, hindi sinasabi ko sa malaki, kung ano, maliit man, o kung sa pinakabatabang bahagi sa ating puso, magkano ating may tulong sa church. Sinasabi nga kanina, kung tayo ay pupunta sa ibang lugar, kailangan din ng iglesia ang ating tulong. Hindi lang physical, kundi financial din. Salamat at yun nga, nakaraang taon may mga pagsubok sa kumpanya at laki pasasalamat din sa Lord dahil hindi siya nagkulang. Tayo man nagkulang pero ang Diyos nandiyan lagi. Nagbibigay sa atin, lalo na pagpasok, bukas umpisa naman. Yung iba nauna na, last week, bukas umpisa naman ang trabaho at pasalamat tayo sa Lord dahil bumalik tayo sa kumpanya na nandyan pa. Stable yung kumpanya natin. Merong nawalan, hindi lang pala isa. Nababasa ko sa Facebook, hindi lang yung isang kumpanya nawalan. Mayroon pa palang nauna na nawalan ng trabaho. Pasasalamat tayo sa Lord. Ang Diyos hindi nagkulang. Kung nagkulang tayo, ang Diyos ay laging nagpupuno anumang kinakailangan natin. Kundi tawagin nga natin siya. Tayo pa yumukot manaling sa ating pagbibigay. Father God in heaven, Lord Jesus, masalamat po God sa mabiyaya o God na yung binigay sa amin. Lord, nandirito o God ang iyong mga anak, Panginoon. Kami ay taos-pusong nagpapasalamat God sa mga biyayang naibigay God sa mga nakaraang taon God. At dinalangin namin, Panginoon, na more blessing, Panginoon, ang darating pa po God sa taong ito, Panginoon. Lord, paghahawakan mo ang aming puso, God, Lord Jesus. Sa aming taos-pusong pagbibigay sa iyo, Panginoon, any amount, O God, na makatulong, O God, upang mapalago ang iyong iglesia, Panginoon, at magamit sa mission, O God. I-bless mo, O God, ang buhay ng bawat isa, ang pamilya. Lord, i-bless mo, God, ang aming mga kamay, Panginoon, na Lord, sa bawat hawakan namin, Panginoon, ay
Siyang magbibigay pagpapalo, God. Maging sa aming kumpanya, Panginoon, aming pinapasukan, God. I-bless mo, Panginoon, Lord Jesus, na source of aming income, Panginoon. I-bless mo, God, ang aming mga pastor, aming mga leaders, God. Ang iglesia ito, Panginoon, kung saan, God, ay ginagamit mo, Panginoon, sa iyong ubasan, Panginoon, to reach more souls, Panginoon, Lord Jesus. Lord, sinisilyuhan mo, God, ng iyong banal na dugo, Panginoon, ang ini-amount, God, na may ibigay, God, ng bawat isa, Panginoon. Lord, i-bless mo rin ang umahawak nito, God, Lord Jesus. At ang perang ito, God, ay magamit, God, in the future, Panginoon, Lord Jesus. Salamat to God. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Are we blessed, church? Amen. Thank you, Pastor Rick, for napakagandang mensahe on how we can cultivate our soul and our heart. And join me in acknowledging our first-timer, Sister Alona Ramirez. Thank you po for coming, and we'll see you next week. And I hope that our casual environment help you feel comfortable. Thank you. And since blessed po tayo tonight, we have 3 ways of giving: cash, FPOS, bank transfer, and use your name as reference. If you don't have care group yet, stop by our front desk or simply fill the connect form to find group meetings near you. For more info, see Brother Norman. Okay, so we have care groups, we have Hornby, Woolstone, CLE or youth, young adult men and women. Prayer meeting every Wednesday at 7 p.m. here at church. Contact Pastora Angie for prayer requests. Okay, Easter Camp 2024. Okay, excited na po tayo lahat. Okay, so Friday, that would be Friday, March 29 to Sunday, March 31st, YMCA Akaroa Wainui Park Camp. And for more details, that would be to be announced. Okay, get connected with us through Facebook, Instagram, and YouTube channels. Simply search at LJCM New Zealand. And again, thank you for coming and celebrating the goodness of God tonight. And we hope to see you next Sunday. Dagdag po sa announcement, kung sino po yung mga gustong magpabautismo, this coming Easter camp natin, mayroon tayong baptism sa Akaroa. And then i-suggest din natin sa mga tiga-Umaru na kung sino pa po ang hindi pa nabautismuhan, ay magkakaroon po tayo ng baptism sa Akaroa. God bless and see you on Sunday again. Okay. So sa Akaroa po ay napakaganda po ng venue for fishing. So meron po tayong area doon na pwede kayong mag-fishing. Kaya yung mga may hilig mag-fishing ay magdala kayo ng fishing rod. Yan. So nawa makahuli, no? Yes. And may request po sa lahat po ng mga kababaihan ay maiwan po sandali at magkaroon po tayo ng maiksing meeting kasi magkakaroon po tayo ng planning na magkaroon ng garage sale dito sa church. So habang mainit ang panahon, mag-garage sale po tayo for the church building. Amen? Glory to God. Tayo po ay tumayo. Samahan niyo po ako sa maikling panalangin. Are you blessed, church?
Bigyan natin the best clap offering ang ating Diyos na buhay. Lord, yan na po ba yung the best? Yung the best. Woo! Hallelujah. Hallelujah. Glory to God. Praise you, Jesus. Tapikin nyo nga po ang inyong katabi sa kaliwat kanan. Sabihin nyo, magkita tayo ulit sa Sunday. Kita tayo sa Sunday. E then sabihin nyo ulit sa likod ninyo, sabihin nyo, bring one soul. Bring one soul. Yeah. Bring one soul. Yes. See you next Sunday. Glory to God. Yes. Hallelujah. Kasi kanina, di ba, na-topic ni Pastor Rick na kailangan yung puso natin. Laging masaya. Ayan, nakikita natin na ang bawat isa ay punong-puno ng kasiyahan sa puso. Amen? Hallelujah. Glory to God. O Diyos, Ama, na makapanin sa lahat, marami pong salamat, Panginoon, sa hapong ito, sa katatapos ng aming gawain. Tunay nga po, O Diyos, naramdaman namin sa aming kalagitnaan ang iyong presensya, O God. Tunay po, O Diyos, na alam namin na kami yung sinamahan ng iyong banal na Espiritu. Panginoon, marami pong salamat sa manifestation ng iyong banal na Espiritu sa bawat isa sa amin. At dinadalain ko rin po, Panginoon, na lahat ng naririto tonight ay hindi lalabas, na hindi daladala ang iyong pagpapala. Nawa, O Diyos, ang aming mga narinig, ito ay hindi namin iiwan dito, kundi ito aming daladala sa aming paglabas, upang ito ay magamit namin sa pakikibaka sa magulong sanlibutan na ito. At lalong higit, Panginoon, ay mananatili ito sa aming puso't isipan, upang, Panginoon, patuloy na lumakas ang aming mga kaluluwa, Panginoon, ang aming soul, O Lord. Marami pong salamat. Marami pong salamat sa mga taong ginamit mo tonight, O Lord. Nawa, O Diyos, anuman ang nawala sa kanila, atuman, Panginoon, ay anuman ito, Panginoon, lakas, O God, o kanilang financial, Lord, ibalik mo sa kanila ng siksik, liglig at umaapaw na pagpapala, O God. Lord, salamat po sa lahat ng mga nakasama namin tonight, O Lord, lalo higit ang aming newcomers, ang aming mga nakasama tonight, Lord. Nawa, O Diyos, siya man, Panginoon, ay magrema sa kanyang puso at isipan ang iyong mga salita. Naway ito'y hindi maging una at huli ng kanyang pagdalo sa lugar na ito, O Diyos. Naway manatili namin siyang makasama sa marami pang gawain, O God. Lord, salamat din po sa buhay ni Pastor Rick na siyang ginamit mo tonight. Maraming pong salamat sa iyong mensahe, Panginoon, na tunay, O Diyos, nagbigay sa amin ng kaliwanagan, ng kalakasan sa aming mga puso at isipan, O God. Lord, nawa, O Diyos, ang mga salita mo ay mananatili at nakatatak sa aming mga puso, O Lord. At ito'y hindi mawawaglit sa oras-oras, sa araw-araw. Hanggang sa pagdating mo, Panginoon, nawa, O Diyos, ang bawat isa sa amin ay makakasama dyan sa iyong kaharian, O God. Sapagkat yan ang tunay naming tahanan, at dyan sa tunay na tahanan, dyan kami ay magpupuri, aawit, Panginoon, at magsasaya, Panginoon, sapagkat binigyan mo kami, O Diyos, ng buhay na walang hanggang pagpupuri, walang hanggang kasiyahan at kaligayahan. Sa langit, wala nang sakit, wala nang karamdaman. Sa langit, wala nang hirap, wala nang dusa. Sa langit, wala nang pag-iyak, O God. Lord, marami pong salamat at ninanasan ang bawat sa amin na makarating sa iyong kalwalhatian. O Diyos, samahan mo po kami sa darating na mga weeks, O Lord, days. At alam ko, Panginoon, na hindi mo kami iiwan ni pababayaan man, saan man kami dako naroroon, anuman ang aming gawin. Panginoon, O Diyos, patuloy mo kaming sasamahan. Nawa sa darating na linggo, O Diyos, makapagdala kami ng kaluluwa, mga soul, Panginoon, na naliligaw, na naghahanap ng kaligtasan. Tulungan mo po ang bawat sa amin na makapag-akay ng mga kaluluwa, O God. Lord, marami pong salamat. Nawa, O Diyos, alam namin na pati ang aming mga nanunood sa live streaming ay pinagpala mo rin, Panginoon, at sila ay nakatanggap ng pagpapala na mula sa iyo, O Diyos. Marami pong salamat. Ito aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Taas po natin ang mga kamay. The Lord bless you and give you the Lord face to shine upon you and give you peace now and forever. Amen. Amen. Lord to God.
Okay, church, let's end our service with our victory song. Amen. Lay my life down at your feet, 'cause you're the only one I need. I turn to you and you are always there. Troubled times, it's you I sing. I put you first, that's all I need. I humble all I am, all to you. Here we go! One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. You were always, always there, every how and everywhere. Your grace abounds so deeply within me. You will never ever change. Yesterday, today, the same. Forever till forever, it's no end. Here we go! One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. The way, the truth, and the life, we live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. You are the way, the truth, and the life, we live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. Hallelujah! Church, see you Sunday. See you Sunday.